BBM, ano na naman itong napala namin kahihiyan internationally? Itong hindi natin pagkapanalo dyan sa UN Security Council. Nakakahiya na nga bilang Pilipino paglabas ng bansa. Ngayon, mas nakakahiya pa, lalo tayong mamaliitin ng mga dayuhan dyan. Dahil kita nyo, mga tol, hindi basta-basta yung balita na yan. Alam nyo kung tayo nagkaroon ng seat dun sa UN Security Council na yan, meron sana tayong say sa mga nangyayari dyan sa UNCLOS o yung mga nangyayaring issue sa pandagat, no? Dyan sa South China Sea. Ngayon na hindi tayo nanalo dyan, parang mga nagiging tagapagmasid na lang tayo at magiging spectators na lang tayo. Manunood na lang tayo kung ano man mangyayari dyan. Wala na tayong magiging laban, di ba? Kung meron man mga abuso sa atin, yan ba ang ginugusto ng gobyernong to? Yan ba ang ginugusto ng bulok na administrasyon to? Talagang lumiit ang tingin sa atin ng mga dayuhan, lalo dyan sa UN na yan, kaya hindi tayo pinanalo. Dahil siguro nakikita nga nila yung political instability na nangyayari sa bansa natin. Tapos ito pang si Auntie Claire na to, parang sinisisi pa niya yung mga nangyayari daw sa Senado. Paano nangyayari yun? Hindi naman mangyayari yan kung hindi talaga takot na takot ang bulok na administrasyon to sa isang VP Sara Duterte na isang napakalakas na kandidato sana itong next elections. At sasabihin nyo na kasalanan ng Senado yan, yun ay maling-mali. Tumingin muna kayo sa mga bulok na polisiya nyo. Isa pa dyan, yung nababalitaan nga ng buong mundo na paghahabulan nga dito kay Senator Bato. Dahil nga parang binibigay na natin, soberanya natin dun sa mga puting dayuhan dyan sa ICC. Na para bang okay lang na apak-apakan ng isang foreign entity tulad ng ICC ang bansa natin na tumatakbo naman ang ating justice system. Para tayong mga nagmumukhang inutil tuloy sa world stage, hindi na-realize ng karamihan siguro sa atin ngayon, pero yan ang nakatatak talaga sa kokote ng mga dayuhang yan. Noong panahon ni Tatay Digong, kahit pinagbibintangan siya ng mga karamihan mga pinklawan dyan, ng mga salot sa lipunan, na pumapatay daw si Tatay Digong, ganyan, na pangit ang kanyang pamamalakad dahil may mga EJK. Alam nyo ba na noon, meron tayong posisyon dyan sa human rights. At ngayon, ito nga napapala natin, wala tayong naipanalo dun sa UN. Nakakahiya lang talaga, hindi na ito ang deserve ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino lalabas niyan ng bansa, lalong makakatikim niyan ng racism at discrimination. Ngayon pa nga lang, katakot-takot na mga pangmamalitang na-receive natin galing sa mga dayuhan. What more ngayong mabalitaan nilang yan, natalo tayo. Nadaig pa tayo ng isang bansa na galing Central Asia na hindi naman talaga dapat ganong kalakas. Pero nga dahil ang UN nakikita na parang nagbabow down tayo sa Amerika na yan, na parang tayo kapit tuko, iniisip nila na baka mamaya magre-represent tayo para sa Washington for the behalf of United States, no? Imbis na yung sarili nating bansa. Kaya ang masasabi ko sa BBM, sana tanggapin mo na yung panawagan ko bilang isang mamamayang Pilipino to step down as early as now. Mag-resign ka na ngayon din. Huwag mo nang patagalin to. Huwag mo nang patagalin pa ang mga palpak na polisiya ng administrasyon to. Para lang lalo maghirap ang buhay ng mahirap na nga ng mga Pilipino na lalo pang maghihirap ngayon. At hindi lang yun, makakatanggap pa tayo ng pangmamalit at panunukso. Dahil nga dito sa napala nating pagkatalo dito sa United Nations Security Council. Kaya BBM, magkaroon ka ng konsensya. Huwag mo nang patagalin pa. Mag-resign ka na.